At tayo po mga minamahal ay dadako na po sa pinakamahalagang yugto ng banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Ito po yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Kahit ang lahat po ay aking pansamantalang inanyan tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos na dadalhin po sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Fred D. Assis. Amen. Praise the Lord. I bless you, beloved preacher, by the Jess. Tayo po'y nalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya, iyong binuhos sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga special awitin na those choir, Gisela, sa awitin na the Jesus Finest Generation Choir, mga tugtug instrumentalists. So, ibigay salamat po sa mga nakimatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Jesus ko magpala. Sa ganakin ako magawa, masalam ako sa inyo. So, nang dalangin namin nagalang mahal na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Kami sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Demons and militant doubts. Cast out right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. And I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Distrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Linas Almeida, our beloved Mama Dears, and our mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat. Mahal, magandang umaga po. Pwede natin malapinot. Kindly read. Ephesians chapter 5, verse 27. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo po 5, ang talata po ay 27. Nasulat po ng ganito. Upang ang iglesia ay may harap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat, maging banal at walang kapintasan. So, alam naman natin na ang iglesia ay kalipunan ng mga Kristiyano. Amen? Gusto lang ating mahalapin ni Jesus na ang iglesia ay walang dungis, walang kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Walang kapintasan. Kaya nga, mangyayari lamang yan kung ang banal na espiritu ay laging nananatili sa atin. Amen? Ephesians chapter 4, verse 30 up to 32. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4, ang talata ay 30 hanggang ang 32. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo itinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Sa 30, pakibalik doon sa Epeso 4:30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos
na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So yung tatak natin, sa English ay, you are sealed unto the day of redemption. Tinatakan tayo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. So, pinag-aralan na natin yan. The final redemption of our body, soul, and spirit will happen during the rapture. Amen? Yung pagdagit ng mga banal, yun na po yung ating final redemption. Tutubusin na tayo. Tinubos na tayo, tinutubos tayo, then ultimately, we will be redeemed. Kaya, wag daw natin pighatiin. So, pag napighati ang Banal Espiritu, mahal, nangangani po yung buhay natin. Pag napighati. Kasi, pag umalis ang Banal Espiritu, ang tendency po yan, babalik yung ating lumang pagkatao. Kaya malinaw ang Biblia, huwag pighatiin ang Banal na Espiritu. So, paano napipighati ang Banal na Espiritu? How the Holy Spirit is grieved. Paano napipighati? Nandiyan din nasagot sa Banal Sulatan. Alam niyo ang Banal Sulatan? Di mo kailangan interpret yan ng sarili mong pangunawa. The Bible interprets itself. Amen? Nandiyan nasagot sa 31. Nandiyan nasagot. Paano napipighati ang Banal Espiritu? Yan ang sagot. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, ang pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Yun po yung nakakapighati sa Banal Espiritu, yung kapaitan. Sa English, bitterness. Malalim yun kapaitan. Mapait. Minsan, iba, hindi na maka-smile. Kasi laging mapait Di ba? Mapait, mapait. Puro na lang, negatibong iniisip. Yung kapaitan. Siya na nakapighati sa Banal Espiritu. Isa sa nakakapighati, bakit lumala yung Banal Espiritu ay kapaitan. At kagalitan, nako po. Ang dami iba, madaling nagagalit. Ituwid mo lang kaunti, galit na agad. Hindi mo pwede punahin, magagalit. Yan, isa yan sa nakapighati ng mga Espiritu. Kagalitan, hindi ako may sabi. Nandiyan nakasulat, minamahal. Kagalitan. Ang sabi ng Roma, the wrath of man works not the righteousness of God. Yung galit daw ng tao, hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Isa sa nagpapaalis ng mga Espiritu, yung kagalitan. Kaya, pigil ka talaga, anak ng Diyos. Pigil ka talaga. Pigil dito, pigil doon. Kahit may nakakainis, kailangan, hindi ka pa rin, nagpipigil ka pa rin. Amen? Si Moses sa Biblia, kaya nga sa Biblia sinulat, si Moses hindi nakarating sa lupa pangako. Ano ang dahilan? Hindi nakarating doon sa Kanaan. Anong dahilan? Galit. Di ba? You know the story. Why Moses did not make it to the promised land? Because of his bad temper. Anong sabi ng mahal na Panginoon kay Moses? Moses, kausapin mo ang bato kasi yung mga tao ay nauuhaw. Sa galit ni Moses, hindi kinausap ng bato. Pinalo yung bato. Kilala naman si Moses, kilala natin lagi may dalang tungkod. May dalang tungkod si Moses. Kaya yung mga tao, Moses, bakit mo kami dinala dito sa ilang? Ibalik mo lang kami sa Ehipto. Mabuti pa doon, mayroong tubig, mayroong karne, may pagkain. Dito puro mana, puro init, walang tubig.
Sabi ni Moses, manapin anong gagawin ko sa mga tao na ito. Ang sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato at para lumabas yung tubig. Sa galit ni Moses, hindi po kinausap. Pinukpok 2 beses. Pero mabait ang Diyos, kahit na mali yung ginawa niya, yung tubig lumabas pa din. At nakainom yung bayan ng Diyos. Diba? So, praise the Lord. Yun lang kasalanan ni Moses, ha? Hindi nakarating. Galit. Pinukpok yung bato. Hindi masama magalit kung ang motibo mo ay ikabubuti ng iba. Pero galit ka ng makalaman na galit, ayaw ng Diyos. Diba? So, praise the Lord. Lagi sinasabi naman ng pastor yan, godly indignation, makadiyos na galit, hindi masama. Pero magagalit ka na karna na galit, nako. Halimbawa, nagagalit ka na makalaman, nag-rapture, iwan ka, sigurado yan. Hindi ako may sabi, the Bible will declare. At sinasabi yan palagi. Si Moses, man of God, prophet of God, hindi nakarating sa simple na dahilan. Sa sobrang galit ni Moses. Pero malapis Kristo, nagalit din. Pero hindi siya nagkasala. Di ba? Pinaglalatigo yung mga nagtitinda sa templo, yung mga lamesa, pinagtataob niya. Anong dahilan? Sabi ng malapin, huwag niyong gawing, ano ba yun? Tindahan at tirahan ng mga mananakaw ang bahay ng Diyos. Ang dami nagtitinda doon eh. Ang daming mga money exchangers, nagpapalit. Templo, may mga money exchangers. Kaya nagalit ang Diyos. Ito'y bahay ng Diyos. Sabi ng malapit. Huwag niyo gawin itong ganito. Kaya pinaglalatigo yung mga tao. Pero hindi siya nagkasala. Bakit? Ang kanyang motibo ay mabuti para sa kabanalan at kalinisan ng templo ng Diyos. Noong araw, literal na templo. Ngayon po, tayo po yung templo ng Diyos. Yung mga Christian, tayo na po yung templo. Kailangan ang templo ng Diyos laging malinis. Diba? So, praise the Lord. Amen? Kung magagalit ka, kung magpupuna ka, para sa kalilinis ng templo, maganda yan. Hindi masama magalit, basta ang motibo mo, ikatutuwid at ikababanal. Palakpakan natin, malapino. Kaya si Moses ay hindi nakarating sa lupang pangako dahil ang galit niya ay makalaman, nagalit. Kung babasahin mo lahat yung chapter na yan, naku po, galit na galit si Moses. At saka si Aaron. Anong sagot ng Diyos doon sa sunod na talata? You were not sanctified me before the people. Hindi mo ako pinaging banal sa harapan ng bayan ko. Hindi mo ko pinaging banal. So malinaw na yung galit ni Moses, makalaman. Amen? Kaya yun po yung isa sa bighati. Doon pa. Sa 31 na tayo. 31 na. Isa sa nagpipighati ng mga espiritu ay kagalitan. Pagkakaalit. Naku po. Pagkakaalit. Away dito, away doon. Chismis dito, chismis doon. Sabi ng Biblia, open your mouth to praise the Lord. Ibuka raw natin, bibig natin para magpuri. Amen? Ayun, pagkakaalit. Panahon pa yan na wala pa tayo sa malapay noon. Pag Kristiyano ka na, di bali dayain ka, di bali onsihin ka, di bali huwag ka lang gumawa ng masama sa kapwa mo. Yan ang Kristiyano, minamahal. Ganun sa Biblia. Ano pa? Kadaldalan. Naku po. Sakit yan. Isa sa nagpipighati sa mga espiritu, kadaldalan. Dapat yung bibig natin madaldal para sa
pagsishare ng Word of God. Para magpatotoo. Amen ba? Pero yung tinutukoy na kadaldala dyan, ibang klaseng kadaldalang tinutukoy. Yung nagkakagulo yung mga tao dahil nag-away-away dahil maraming madaldal eh. Di ba? Chismosa, ang tawag doon, chismoso. Hallelujah. At panglilibak. Ano ba sa English yung panlilibak? Malalim na English yan. Buti kayo, mabulakin nyo kayo. Anger, clamor. Ayan. Panglilibak. Backbiting. Maganda sa harap, pagtalikod, iba sinasabi. Diba? So praise the Lord. Yan po yung panglilibak. Backbiting. Maraming, huwag tayong ganun. Kristiyano na tayo. Dapat kung ano ka sa harap, pagtalikod, ganun ka din. You have to be honest. Malinaw sa manusulatan. Ang tawag sa Biblia, masakit pakinggan, ang tawag sa Biblia ng ganong tao, wicked. Sinabi na David yan sa Book of Psalms. They speak peace, but war is in their heart. Sinabi na David. Nagsasalita sila ng kapayapaan, ngunit ang kanilang puso ay puno ng galit. Ang tawag dyan, panglilibak. At nangaalis nawa, ay mga alis nawa sa inyo. O, tingnan mo, dapat wala nito sa atin. Pati ang lahat ng masasamang akala. Wala na yung masamang akala. Isa akala natin, madalas yung akala natin mali eh. Di ba? Madalas yung iniisip natin mali. Dapat ang ating mga iniisip, pati ang ating mga ginagawa ay nakasang-ayon sa salita ng Diyos. Para malinis tayo palagi. Amen? So napakalinaw. Yan na po yung nagpapapighati. Kung gusto mo mawala, hindi mawala ang maling espiritu lagi na sa'yo, iwasan natin yan. Kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak. Gusto natin, lagi na sa atin na maling espiritu, alisin natin yan, mga bagay na yan. Amen? Brother, praise the Lord. Kaya, ano sabi dyan? Matthew chapter 5, verse 48. Pakibasa. Amen. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, Kapitulo 5, may talatang 48. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng iyong ama sa kalangitan na sakdal. Ayan. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya na ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Be you perfect even as your Father in heaven is perfect. So, utos siya naman na Pinoon. Di ba? Yung Epeso binasa natin kanina, ang kukunin na iglesia ay perfect. Walang dungis, walang kulubot. Di ba? So, praise the Lord. Ang kukunin, walang dungis, walang kulubot. Kaya nga, isa sa mga layunin, bakit may mga kapighatian ang mga Kristiyano para maalis yung mga kulubot natin. Huwag tayong malungkot yung mga problema sa mundo, may mga pagsubok na nangyayari. Huwag ka malungkot. Isa sa mga layunin dyan, para mawala yung kulubot natin. Amen? Magagpakasakdal kayo, nagaya yung ama sa kalangitan na sakdal. So, utos yan na kailangan tayo maging perfect. Paano tayo maging perfect? Pag lagi na sa'yo ang banal na espiritu ng ating malapit. We cannot be perfected unless the Holy Spirit abides in us every hour of the day. 24/7. Ganun yan. Pag wala sa atin 24/7 ang banal na espiritu, mahirapan tayo maging perfect sa harapan ng Diyos. Mahirapan tayo.
Kaya nga, ang gagawin natin, wag natin bighatiin ang banal na Espiritu. Huwag kang gagawa ng mga bagay na makasanlibutan para hindi mapighati ang banal na Espiritu. Amen? Ito, mga Israelita, 1 Corinto 10, 1 hanggang 11, medyo mahaba yan, pero maraming aral dyan para sa atin, para po tayo ay banal sa bawat sandali ng ating buhay. Lalo na panahon ngayon, na mahal, na everything will become mandatory. Little by little, lahat po yan, pipilitin na lahat ng tao sa buong mundo to follow and to bow down the system of the beast. Lahat pasusundin. Malinaw yan. Pag nangyayari na yan, sabi ng Biblia, ang iyong pagtutubos, ang pagdagit ng mga banal ay malapit na malapit. 1 Corinto 10, 1 hanggang 11. Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo po 10, 1 hanggang 11. May namahal na sulat ng ganito. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Niwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Niwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Niwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulong-bulungan at nangagpahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat at pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Dinatnan tayo ng katapusan ng panahon. We are in the end times. Mahaba masyado yan. Doon tayo sa verse 7. Sa English, basahin ko. Pakibalik sa Tagalog sa 7. May mga translation kasi sa Tagalog na hindi masyadong akma sa original na sulat. Sa 7, neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. To play. Ito mga Israelita, minamahal, marami na pahamak sa kanila. Sila'y nabautismuhan sa dagat, sabi doon. Sa verse 1. Nabautismuhan kay Moses. Ibig sabihin, they are identified with Moses as their leader. Pag sinabi bautismuhan, na identified na ang kanilang leader ay si Moses. So, ganun din sa atin ngayon. Mayroon tayong leader na nilagay ang Diyos. Amen? Ating mga pastor.
at yung mga delegado ng mga pastor, yan ilagay ng Diyos. Pinamahal. Verse 5, sa 5. But with many of them, God was not well pleased. Bagamat sila iniligtas, tumawid doon sa Red Sea. Dumaan sila sa Red Sea. Binautismuhan sila, sabihin, nakilala sila bilang tagasunod ni Moses. Sila raw dumaan sa Red Sea. So hindi basta-basta yung mga himala na nakita nila. Patunay na sila'y papunta talaga sa lupang pangako. Amen? Pareho sa atin ngayon. Hindi ito nakarating dito dahil sa salita lamang. Nakarating tayo dito because of the signs and wonders and miracles. Patunay na tayo papunta sa langit sa piling ng Diyos. Pero nasabi ng 5, ngunit bagaman ang karamihan sa kanila hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Iba po hindi nakalugod, ibinuwal, hindi nakarating sa lupang pangako. Dahil anong dahilan bakit sila hindi nakalugod sa Diyos? Verse 6. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila nagsipagnasa ng mga bagay na masama. Ayan. Sa English, lagay natin na sa English sa 7. 1 Corinthians chapter 10 verse 7. Paki-flash lang sa English para mabasa natin lahat. Minamahal. Kasi minsan yung translation kulang sa Tagalog. Minamahal. Neither be ye idolaters. Huwag na kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. As were some of them, nakatulad nila. Huwag daw tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nakatulad sa marami sa kanila. Na nasusulat, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Huwag daw tayo katulad nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasusulat ang ano yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan? Yun ang pagsamba nila. Yung tao ay umupo, kumain, uminom, at naglaro. Ang tawag pala sa Biblia, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung lumuluhod ka lang sa imahe, sa ribulto, akala mo sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Yes, sumasamba ka niyan. Pero sa Biblia, sa New Testament, mas malalim ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano mang bagay na maligaya ka, nakalimutan mang Diyos, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ayan, no? The people sat down to eat and drink and rose up to play. Kain ng kain, inom, nagpakaligaya, naglaro. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya iba sabi, pati ba naman laro, bawal? Hindi naman ako may sabi. Biblia may sabi. Malapakan natin, malapay, no? Kaya ang tawag sa atin noong araw, fanatics. Ito mga Jesus miracle, mga fanatics ito. Mga fanatiko, ang haba ng damit, wala nang kalagayahan sa mundo, puro na lang pure, wala na lahat. Wala na. Sabi niya, ba't yan ang tinuturo ni Evangelist Almeida? Fanaticism, mga fanatics kayo, sabi ng mga taga-usig natin. Ayan, ano ba yung sabihin ng fanatics? Fanatiko. Ibig sabihin, sobrang pagkadeboto mo sa isang bagay. Extreme. Another meaning of fanatic is extreme. Ganon tayo. Iba kasi, pag sinabing fanatics, pangit sa sanlibutan ng meaning. Pero sa Biblia, pag sinabing fanatics, we are extreme lover of Jesus Christ. Extreme ang pagmamahal mo sa malapit. Sa iba, pangit yung fanatic. Pero sa atin,
Iba may fanatic sa PBA, may fanatic sa NBA, may fanatic sa mga artista. Extreme sila. Grabe sila. May mga nagko-concert, iba, nangamatay na doon sa nagkaroon ng stampede. Fanatics doon sa Wawawin. Nagkamatay yung iba. Pero tayo, fanatics sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Extreme lover. Pag sinabi fanatics, extreme lover of Jesus Christ. Dapat ganyan tayo. Extreme lover. Wala na kayo. Wala na kayo. Daming bawal sa inyo. Mga panatiko na kayo. Yan kasi sa Biblia. Extreme lover. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pati lakas mo, pati isip mo, pati puso mo, puro Diyos ang laman. Yan ang sa Biblia. Ayan, yung mga sumama sa Diyos-Yusan. Kami, mula na napunta kami sa pastoral Ang naalala ko lang na naglaro kami nung nagtakbuhan kami sa dagat, naligo kami noon. Yun lang, naalala ko laro. Naghabulan kami sa dagat. Sabi ng mga nagbabantay doon sa dagat, mga klase ng naligo ito, nangahaba ng mga damit. Tapos mga lalaki, nakapantalo, naligo. Naglaro lang kami kaunti, naghabulan lang kami, yun lang. Nakatingin ating mga pastor sa amin, bilang mama there. Mga workers, iba ang buhay natin. Huwag kayong makiayon sa mga sanlibutan. Iba ang buhay natin. We are called to glorify the Lord in every angle of our lives. Bawat sandali nating buhay, tinawag tayo para ulatiin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anumang bagay na makapaghiwalay ng puso mo sa mahal na Panginoon, that would be an idol. Ayan, di ba? Kalinin, kababasa lang natin. Yung mga tao, nagalit ang Diyos, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Ibinuwal sila sa ilang. Anong dahilan? The people sat down to eat and drink and rose up to play. Matinding picnic yung pinagagawa nila. Grabing hagakaka nila, grabing tawanan, grabing inuman, grabing sayawan, grabing laro. Oh. Kaya mga mahilig maglaro, nako, may time ka pa maglaro, mararapture na. Nakakagulo ang mundo, may time ka pa maglaro. Ang time natin para sa pagpupuri na lang sa mahal na Panginoon. Kami nga, hindi na magkanda-uga-uga araw-araw Halos hindi na nga makaligo. Tapos iba, may time pa maglaro. Hindi ako may sabi. If you're a Christian, you are an extremist. Kung mayroong extremist sa mga rebelde, ang Kristiyano, extreme lover of Jesus Christ. Araw-araw yan. Ganon. Ganon sa Biblia. Pag hindi ka extreme lover, you cannot be included in the rapture if you are not extreme lover of Jesus Christ. Hindi basta-basta yung naghihintay sa atin na mahal na magpapala. Hindi basta-basta. Kaya dapat extreme ang paglilingkod mo. Inuusig na tayo nung araw pa Itong mga miracle na to, lampas na to sa langit. Yan. Nangangaral sa TV, inuusig tayo. Mga ibang churches. Jesus miracle, lampas na sa langit yan. Mayroong Merkules, may Linggo, may overnight. Ang haba ng damit, wala na. Wala lang pakialam sa sanlibutan. Lampas na kayo ng langit. Sabi malapas, hindi bali lumampas kasi pagbagsak, langit pa din. Sabi malapas, yan ang sagot malapas. Diba? Paano pag kinapos ka, makakatakot yun. Di bali lumampas, basta pagbagsak mo, nasa langit ka pa rin. Puri naman ang Panginoon. Amen? Kaya, lahat ng bagay na kumukuha ng attention mo, araw-araw akala natin paglilingkod sa Malapinon, panahon na ng may gawain. Hindi po. Ang paglilingkod sa Malapinon, araw-araw. Diba? Praise the Lord. Araw-araw yan.
1 Peter chapter 2, verse 9. Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ayan, Datapwat kayo isang lahing hirang. Chosen generation. Hari. Lahing hirang. Pinili. Amen? Ang pinili, kadalasan yan, konti lang. Amen? Pinagpala nga tayo, pinili. Diba, malungkot. Parang malungkot sila na sila pinili. Hindi na ako makakapanood ng sine. Hindi na, wala na ang mga laro. Wala ka magagawa. Pinili ka eh. Malapakan natin, malapakan. Amen? Pinili eh. Pag pinili, precious yan. Mahalaga yan. Sa malapakan. Nung araw, panahon ni na Samson, ang tawag sa kanila, Nazareno. Hindi po yung Nazareno na maitim doon sa Quiapo. Hindi po yun. Hindi po yun ang totoong Nazareno. Ang tawag sa Biblia sa pinakaduli ng Samson ng araw, Nazarite. Inihiwalay sila. Nazareno sila, hiwalay. Hindi sila pwede uminom ng alak. Ang buhok nila mahaba. Nung panahon yun, ngayon. Hindi pwede putulin yung buhok, iniwalay sila. Mula ng pinanganak, Nazarite. Ganon tayo. We are a chosen generation. Separated from the system of this world. Hiniwalay ka. Kaya hindi tayo pwede magreklamo. Kung gusto mo magreklamo, pwede ka magreklamo sa may-ari ng langit. Sa mahal na Panginoon. Dahil lahat ng tinuturo dito, pinahayag ng Diyos sa ating mahal na pastor. Hindi gawa. Amen? Nireveal ng Diyos. Paano sundin ang kanyang kalooban. Kaya nga dito, nagpapahayag ang mga Pinoy sa mga vision, panaginip na tayo ay pang-rapture talaga na church. Di ba? May nagpatotoo ating mahal na kapatid kanina. Hindi ko lang matandaan anong pangalan nating beloved sister. Pagpunta niya dito, kaunti lang nandito. Ibig sabihin, yung iba nawala, na-rapture na. May naiwan. Warning niya, minamahal. May naiwan. So alam naman natin ano ang kwalifikasyon para makasama sa rapture. Kung natatandaan niyo, pinag-aaralan natin lahat yan. Isa sa kwalifikasyon ng kasama sa rapture ay mayroon covenant sa Diyos ng sakripisyo. May sacrifice. May kasunduan sa Diyos sa sakripisyo. Marami sa Biblia ang sacrifice. Pag binanggit sa Biblia sacrifice, may sacrifices of praise, sacrifices of thanksgiving, sacrifices of prayer, fasting, sacrifices of devotion. Dami sa Biblia. Nandito yan, tinuro ng mahal na pastor sa atin lahat. Kaya pag dito ka, hindi ka umalis at masunurin ka dito, sigurado kasama ka sa rapture. Amen? Pinagpala kayo, nandito na kayo, kandidato na kayo. Ang dami ng mga kapahayagan, may nag-rapture pero may naiwan, pero kaunti lang. Tira mo? Warning pa rin yan. So mga kakaunti, dapat walang maiwan. Dapat lahat, sama-sama tayo. Ang prayer mga pastor, walang maiwan. Ayun, may meeting ng mga pastor ng araw sa amin. Sabi ng pastor, gusto ko walang maiwan. Kaya nga ginagawa ko lahat. Di bali mahirapan ako sa pagpapasting at saka pananalangin. Ayaw ko na may maiwan manak ng Diyos. Sabi nga, pastor, minsan nagagalit, magbantay kayo, huwag kayong makiayon sa mundo. Huwag niyo ibigin ang mga bagay dito. Dahil pag naiwan kayo, kawawa kayo. Hindi kami nagkulang sa inyo. Lahat sinabi namin sa inyo. Sabi nga, pastor,
Ano natutuhanin ninyo? Sabihin niyo sa ating kapatiran, sa mga probinsya, sa ibang lugar. Sabihin, ituro ninyo lahat. Kaya ito na nga, yung sinasabi namin sa inyo. Yan po ay, sabi ng Biblia, huwag mong alisin ang unang pag-ibig mo sa malapit. Kung anong nasumpungan mo dito, nung una ka nakonberte, huwag mong babaguhin yan hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating malapit. Kaya nga, hindi napuputol ang ating fellowship. Kasi sa fellowship, doon tayo nagiging sakdal. Amen? Pag hindi na tayo dadalo, unti-unti na tayong gagapiin ng kaaway. Kaya salamat sa mga Panginoon, hindi matitigil ang fellowship natin. Walang pwedeng pumigil. Walang mandatory na pwedeng tumigil. Pumigil sa ating paglilingkod. Mga mangaral na mga takot, matakot sa katotohan, takot sa gawa ng Antikristo, ay wag ko kung makasama kayo sa rapture. Walang pwedeng tumigil. Any mandatory cannot stop the fellowship of the children of God. Pag mayroong pipigil, giba. Ganun yan. Ang sinong bumangga sa gawain ng Diyos, ang sinong bumangga, giba. Ganyan ang tunay na gawain. Kaya kayo na takot mangaral ng katotohanan, malaking pananagutan ninyo sa harapan ng ating malapit. You are accountable to the souls of the Christians. Sabihin niyo ang katotohanan. Do not be conformed to the system of the world. Do not be conformed to the system of the Antichrist. Believe the gospel. Believe the word of God. Amen? Sadrak, Mesak, Abednego, hindi nag-comply sa utos ng hari. Hari, Universal King, King Nebuchadnezzar. Sadrak, Mesak, Abednego did not comply. Anong utos? Everyone in my realm, the moment you hear the sound of music, shall bow down to the idol that I have raised up in my kingdom. That's King Nebuchadnezzar. Lahat ng tao sa aking kaharian, pag narinig ang music, luluhod sa aking Diyos-Diyosan na ginto. Nebuchadnezzar is the type of the Antichrist in the end time. Lahat luluhod. Ganon din ngayon. Lahat pasulurin. Lahat pasusundin. Everything will become mandatory in the end times. Pero Sadrak, Mesak, Abednego, pinakita na ng Diyos para yun ang ating susundan. Amen? Lumuhod lahat. Millions upon millions of people in the kingdom of King Nebuchadnezzar. But there were 3 Jews who did not bow down to the idol of King Nebuchadnezzar. Sabi ng hari, sabi ng mga sumbongero, maraming sumbongero. Darating araw, maraming sumbongero din sa end time. Nako, sabi niyan, yung mga ano doon, hindi yan nagtumanggap ng ganito. Susumbong ka niyan. Pero lahat na magsusumbong, pag hindi kayo magsisisi, kasama kayo, tutupokin ng apoy. Di ba? Hindi natin gustuhin matupo kayo, pero pinatigas niya ang puso niyo kasi. Ang dami ng pinakita ng Diyos, katulad ni King Pharaoh sa Egypt, 10 milagro pinakita, yet matigas ang puso. Kaya anong nangyari? Nalunod lahat sa tubig. Ang Diyos, bago ihatol ang kapahamakan, marami siyang chance na ibibigay. Kilala niyo ng tunay na gawain ng Panginoon? You have seen the signs and wonders, the healing, mga tao binago, and yet, matigas pa rin ang puso ng iba. Kawawa ka. Pero habang may panahon pa, ganyan ka na magsisi at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sumbong. Mahal na hari, hindi ka ginalang ng 3 Hudyo. Grabe ang galit ng hari. Natawag, totoo ba, Sadrak, Mesak, Abednego, hindi kayo lumuhod sa aking rebolto? Bigyan kayo ng pagkakataon. Muli kong patutunugin para sa inyong 3. Hindi natin binasa, nasa Daniel. Pag hindi kayo luluhod,
itatapon kayo sa hurnuhan, naghurnuhan na napakainit. At sino ang Diyos na magliligtas sa inyo? Sa aking mga kamay? Yabang, hari eh. Antichrist, ganun, yayabang. At sino kayo susuway sa amin? Makikita natin kung sino ang Diyos natin. Makikita ninyo, Jesus the Almighty God. Anong dapat katakutan? Ang Diyos natin, Almighty God. Kahit sino pa yan, hindi mo kaya ang Diyos. Kahit sino ka pa, kaya ka tupukin ang apoy ng Diyos sa isang iglap lamang. Kaya huwag kang lalaban sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Sino ang Diyos na liligtas sa inyo sa aking kamay? Sige, patugtugin ko muli. Luluhod kayo. Sabi ng tatlong matatapang, mahal na hari, ililigtas kami ng Diyos. Naku, lalo nagalit yung hari. Umusok yung ilong ng hari sa galit, ililigtas kami. Pero kung hindi kami liligtas, hindi pa rin kami magluluhod sa yung Diyos-Diyusan. Yan, ang mga tagalangit. Liligtas kami, pero kung hindi kami liligtas, hindi pa rin kami luluhod. Because, ano sa Biblia? For to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Si Pablo, pinugutan, pugutan siya. Dahil alam niya, pag namatay sa bilang sa laman, muli siyang bubuhayin ng Diyos. Pero sa Church of God in our time, basta tumindig ka, hindi ka kaya patayin ng mga Antichrist. Malinaw yan sa Biblia. In our time, you cannot be defeated by the enemy. If you stand in the Word of God. Amen? Di ba, patuto kanina? Beloved Sister Joyce Ann? Di ba? Father, di ba dilito? Banilito, minsan pakingkoy-kingkoy lang yan. Naghalilo, praise the Lord yan. Hindi nga. Pumutok yung bala eh. Ganyan ang church. Amen? Pinakita na. Ang daming pinakita. Mahal na pastor, ilang beses pinagtangkaan ng mga rebelde. Hindi pumutok. Ang mga baril. Ganon din sa atin. During the end time, pag mayroong gagawa na masama sa tunay na gawain naman ng Pinoy, sa atin lahat, buong iglesia, all over the world, lahat, wala silang magagawa. Magtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen? Kahit di kami ligtas ng Diyos namin, hindi kami luluhod. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, kinuha ng hari yung pinakamakisig na sundalo, iginapos yung tatlo. Nagmamadali, itinapon doon. Sa sobrang pamamadali, sobrang init ng hurnuhan, yung sundalo na makikisig na nagtapon, nauna na matay. Nasunog sa sobrang init. Hindi pa nakarating sa bunganga ng hurnuhan, napahamak yung sundalo. Pero yung tatlo, tinapon, naglalakad sa Lord. Naglalakad. Naku, lumapit si Nebuchadnezzar. Di ba yung tinapon natin tatlo? Bakit naging apat? May nakaputi, nakasama. Ganyan ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka iwanan, hindi ka babayaan. Kayo, tayo, hindi tayo iwanan kahit kailan. Yung nga lang, habang nandito ka, gawin mo ang tama. Hindi tayo perfect, pero dapat, pag may mali ka, pagsisihan mo agad para laging kasama mo ang ating malapit. Hindi tayo perfect, nagkakamali tayo, pero mahalaga, marunong kang magpakumbaba at marunong kang magsisi. Para bang yung meron na rebuke noon. May na-rebuke noon na basta patiran yata yun. Nahuli, naglaseng, nag-iinom. Siguro, matagal na kasi dumadalo, ng lamig eh. Nung ni-rebuke, lalong nag-inom. Parang nag-rebelde sa bakit siya ni-rebuke. Lalo sa naglaseng.
ang tawag dyan, walang pagpakumbaba. Kaya ka, sinireview kasi mahal ka. Ayaw ng mahal na Panginoon na ikaw magpapatuloy sa hindi magandang gawain. Yan ang purpose. Di ba? Wala sa humility. Kaya hindi siya nabago. Pero kayo, marunong tayo tumanggap ng mali natin. Nagkamali tayo. Praise the Lord. Salamat. Mayroong nagsawata sa atin para tayo ay lalong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya, tingnan mo ni Sar, natulala. Di ba 3 lang tinapon natin? Bakit naging 4? Sabi ni Sar, sa dakbay sa Kabinigo, lumabas kayo dyan. Ano nangyari? Nag-utos walang hari. Lahat ng susuway sa Diyos ni Sadak sa Kabinigo ay susunugin, ipapahamak. Tingnan mo? Nakonberte. Kung sila'y duwag, hindi makumberte yung hari. Di ba? Ganon tayo. Hindi magpapakita ang mahal na Panginoon ng kapangyarihan niya kung ang Kristiyano ay takot humarap sa mga pagsubok. Dapat harapin natin ang pagsubok na mayroong pananampalataya. Dahil ang mahal na Panginoon natin ay tapat sa kanyang mga salita. Tapat, ililigtas ka na mahal na Panginoon. Walang pagsubok na hindi na kaya. Kailangan lang natin magpakumbaba. Minsan may mga trials tayo na mabigat. May pangungusap na mahal na Panginoon. Ibig sabihin, anak, baka mayroon akong pinapagawa na kakalimutan mong gawin. Ganun na. Maraming purpose yan. Bakit may mga pagsubok? Kadalasan ang pagsubok dumarating yan of our mistake, pagkakamali natin, minsan naman gawa ng kaaway, minsan naman sinadya yan para linisin ka. So dapat maintindihan natin, huwag tayong matisod sa pagsubok. Ang gagawin natin, manalangin at magsisi at magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil ang pagsubok po, may mga layunin yan sa buhay natin. Wala po nakakasama sa pagsubok. Sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. Diba? Lahat ng nangyayari sa atin, masakit man o hindi, may layunin yan. Ikabubuti natin. Kung tatanggapin natin, amen? Kasi, sabi nga ng mga Pinoy, lahat at yung buhok natin, bilang niya, alam niya yung bilang ng buhok natin eh. Alam niya eh. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa atin, hindi mayayari yan kung kung hindi niya ipinahintulot. Amen? Lahat nangyayari sa atin, hindi magaganap yan kung hindi niya ipinahintulot. Kadalasan ang pagsubok ay because of our mistakes. Dahil may mga pagkukulang tayo, may pagkakamali tayo, kaya mayroong pagsubok na dumating. Pero, pag tayo tatalima at tayo magpakumbaba, minamahal, isang araw, biglang malulutas yung mga pagsubok natin. Hallelujah. Puri naman na Pino. Pilipos chapter 2, verse 3 and 5. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, may talatang 3 hanggang 5. Na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamagitan ng pagkakakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayan, ha? Sa 3. Sa verse 3, pakibalik doon. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa magitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapataas. Ayaw ng Panginoon. Ayaw ng kampi-kampi, ayaw ng papapalalo. Kampi-kampi, ibig sabihin ng kampi-kampi, yung mali, kahit na mali, dahil kaibigan mo, kinakampihan mo, yan ang kampi-kampi. Ang ating kabarkada dito, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kung mahal mo ang kapatid mo, huwag mong kampihan yung mali. Yan ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal sa Biblia, hindi emosyonal, spiritual. Alam mo mali, sawatayin mo, yan ang tunay na pag-ibig. Sa libutan, iba, ang pag-ibig sa kanila, pag mali, kahit na anong mangyari, sasama ko sa'yo. Kasi kaibigan tayo.
Pero sa Biblia, pag mali ang kapatid mo, ituwid mo. Yan ang tunay na pagmamahal. Walang kampi-kampi o sa mamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipagpalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Yan o. Isipin na natin, mas mabuti pa yung iba. Iba kasi pag pinagpapala, iba. Nag-isipan agad ng ano. Baka illegal yung pinanggalingan ng pagpapala. Nag-isip agad tayo na masama. Diba? Matuwa tayo, mga kapatid natin, pinagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matuwa tayo. Hindi ba? Iba nagkaroon ng envy, nagkaroon ng jealousy. Nako, gawa ng laman po yan sa Biblia, yung jealousy. Pag may dumating na pagpapala sa kapatid, iba, parang gusto nang hilain, gusto lang sirain o siraan. Hindi po. Matuwa ka pag pinagpala ang kapatid mo. Pag natuwa ka, isang araw, ikaw rin ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ganon dapat tayo. Verse 4. Sabi niya, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ganda sa Ingles. 2:4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Huwag mo raw hanapin yung sarili mo. Ang hanapin mo yung ikabubuti ng iba. Amen? Huwag natin hanapin yung sarili natin. Lagi natin hanapin, nakakabuti sa iba. Nakatulong tayo sa iba. Amen ba? Pag umangat yung iba, tuwang-tuwa tayo. Ganyan. Ganyan sa Biblia. Alam mo? Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na ito'y naman na kay Kristo Jesus din naman. Di ba? Ang ating mahanapin ni Jesus naging mahirap para tayo ay yumaman. Siya'y namatay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat ganoon daw tayo. Huwag natin hanapin ang sarili, hanapin natin yung iba ay naging mabuti. Di ba? Ikabubuti ng iba ang hanapin natin. Ipagpuripagan natin na pagpalain mo ang aking kapatid. Ganyan tayo. Iba pag pinagpala lang iba. Diba, nakabili ng bahay. Kabili ng bahay. Wala yan. Mas maganda yung bahay ko. Diba? Hindi yun. Hindi yun ugali ng anak ng Diyos eh. Ang bahay niya, 3 lang kwarto, ako 6 eh. Sasakyan niya, 2 lang gulong, ako 5. Ano man nangyayari sa anak ng Diyos? Ayaw nila malampasan. Mayroon ba sasakyan 5 gulong? Yung 2 lang sasakyan mong gulong, ako 5. Mas lamang ako sa'yo. Pero sa Biblia, mas inisip mo na mas maganda yung iba kaysa sa'yo. You think others better than yourself. Pag ganyan ka, dyan ka itataas ng ating malapino. Kung basahin mo lahat sa Biblia yan, yung buong talata na yan, na magkaroon kayo na sa inyo ng ganitong pag-iisip, sapagat ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Pero siya, iniwanan lahat ng kayamanan sa langit, bumaba para lang maging mahirap at api-apihin at para patayin. Dahil gusto niya yung iba ay mapaganda ang buhay. At pumunta sa piling niya na wala ng kahirapan. Di ba? Dapat ganun tayo. Di bali tayo magrabyado, basta yung iba maging mabuti. Mapabuti lang iba, di bali lang dayain ka, basta maging mabuti yung iba. Maging maganda lang yung kalagayan, di ba? Pag ganyan ka, sabi ng Biblia, kaya ang Kristo binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, lahat ng blessing, tinanggap niya. Dahil, ang iniisip na palagi, iba. Baliktad kasi sa Biblia. Sa sanlibutan, pag puro ka pakabig, doon ka asenso. Pero sa Biblia, hindi. Pag puro palabas ka, doon ka pagpapalain ng Diyos. Baliktad sa sanlibutan.
Kaya pinagpala ka, nandito ka sa tunay na gawain na mahal. Lahat dito ay puro pakinabang. Wala kang lugi dito, puro pakinabang. Yung nga lang, mayroon tayong ginagawa. Mayroon kami sa masasaktan ka. Minsan, hindi ka makikiayon talaga. Minsan, masasaktan yung kaibigan mo, kapatid mo, nasasaktan sa'yo dahil hindi ka na nakikiayon sa hindi tama. Pero kailangan mong gawin dahil mahal mo ang mahal na Panginoon higit sa lahat. You love the Lord more than anything else. Kaya nga, sabi ng Biblia, love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Diba? Ang tunay na pag-ibig, hindi nagagalak sa masama, nagagalak sa kabutihan. Kaya, sabi ng Biblia, ito yung tatlong, the best ito na nasa atin. Faith, hope, and charity. Pag-ibig, faith, panampalataya, hope, pag-asa. Dapat may pag-asa ka. Huwag ka mawala ng pag-asa. Amen? Dahil ang Diyos natin, laging may pag-asa sa tayo sa Kanya. Do not lose your hope. Do not lose your hope. Dapat laging may pag-asa. Lahat ng bagay kaya gawin ng Diyos. Asahan mo yan. Amen? Faith, panampalataya, hope, and love. Sa King James po, yung love ang ginamit doon, charity. Hindi po love ang ginamit sa original. O sa King James Version, charity yung love. Kasi ibig sabihin ng charity, sacrificial love. Hindi lang ordinaryo ng pag-ibig. Sacrificial love. Nasasaktan ka, nagrabyado ka, pero you still love the Lord, you still love your neighbor. Yan ang love. Without love, we are nothing. Kaya nga tayo nandito, we are the product of love and suffering of our Lord Jesus Christ. Kaya nandito ka, pinagpala ka ng lubusan. You are the product of the love of God. Kaya, ibahagi mo yung pag-ibig na yan. Ipadaloy mo yan sa lahat ng pag-ibig para ikaw ay maging maningning, nagliliwanag, pagpapalain at magmamana pa ng buhay na walang hanggan. Habang tayo maawit, pwede natin malapit ng hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng bagay ay nahihingi sa mahal na Panginoon. Kahit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, panampalataya, kagalakan, lahat yan hinihingi sa mahal na Panginoon. Everything will be granted to us by request. Kailangan hilingin natin, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kaya ito. Ganon sa balansulatan. Lahat ng bagay, kaya niya ibigay. Hallelujah. Habang tayo mahawit, purihin natin minsan ang pasalamatan, sambahin ang ating napakabait, ating mahal na Jesus. Hallelujah. If I could speak like an angel and know what tomorrow may bring, if I have faith to move mountains, that wouldn't mean a thing. If I have all the world's knowledge, but turn away from His call,
natin natin I mga look at His reflection. It makes me feel so small. Ooh, without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Yes, Love is the greatest gift of all. With His love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With His love in my heart, I can be a shining light. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, for Jesus. Thank you, Lord, for Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magsisisi tayo, minamahal. Hallelujah. Sa ating mga pagkukulang, sama ng nakalimutan natin siyang unahin sa lahat ng bagay. Hallelujah, hallelujah. Forgive us, Lord. Forgive us the goodness of God, our sins. In the name of Jesus, hallelujah. Leaving the past behind, as I look at His reflection, it makes me feel so small. Ooh, without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Yes, hallelujah. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Because love in my heart, I can be shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With His love in my heart, I can be shining light. For love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be shining light. For love is the greatest gift of Purihin natin ating malapeno. Palakpakan natin ating Diyos na buhay na napakabait. Hallelujah. Napakabait ang ating malapeno. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, wala tayo lahat.
Nobody can stand before Him. But because of His love and compassion, we are here, confident, worshiping the Lord. Hallelujah! Nagpala ka natin malaki. Hallelujah. Hallelujah, my Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinagpala kayo, minamahal. Nandito ka sa tunay na gawain. Bagaman may mga pagsubok, pero nangingibabaw ang pagpapala at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga pagtitiis natin, hindi kaya ikumpara yan sa kalalatian naghintay sa iyo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ay, naman, Jesus. Hallelujah. 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 Ay, naman, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my Jesus. Oh, my sweet Jesus. Hallelujah. Magkaisa tayo na mahalaga sa pagbabalik ng Panginoon. Napakalapit siyang bumalik ng Panginoon. Lahat ng mga tanda nangyayari na. Kaya, yung mga kahirapan natin, iiwanan natin lahat yan. Huwag tayo maalala sa mga mahal natin sa buhay. Basta tayo tuloy, ililigtas sila. Kahit sila sa nandoon, kaya sila iligtas ng ating mahal na Panginoon. Don't worry about your loved ones. The Lord will take care of them. Basta maging matapat ka lang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My Jesus. Glory to God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my dearest Jesus. Thank you, my dearest Jesus. Pasalamat tayo sa mga Panginoon. Thank you, my dearest Jesus. Thank you, Lord, for healing us. Thank you for solution of our problems. Thank you, my Jesus, sa maglutas na yung mga problema ng mga anak sa magang ito. Hallelujah! Thank you, my Jesus. Pagpagaling mo mga sakit. Hallelujah! Thank you, my Jesus. Manalangin tayo lahat. Maging sa ating mga webcast viewers. Ipatong yung mga kamay sa ulo niyo. May sakit kayo, gagaling kayo. Kalooban ng mahal na Panginoon Jesus, nagagaling ka. It is the will of God that you will be healed. It is the will of God that your problems will be solved. It is the will of God that you receive blessings, material, financial. So, nang dalangin namin ginagalam na pastor, pagaling nyo may sakit, so ito, lahat may sakit, pagaling nyo, mag-isa man nanood sa kailang mga bahay. Pagaling nyo sila, lutas yung mga problema ng mga kapatiran. Pagpalain mo sila sa pinansa, higit sa spiritual. Bless them, solve their problems, heal their sicknesses and diseases. Oh Lord, we pray in Jesus' name. In the name of dearest Jesus. In the name of dearest Jesus. In the name of dearest Jesus. At aming sinasaway, lahat ng nagawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, leukemia, virus, diabetes, sakit sa bato, trangkaso, lagnat, lahat. Sinasaway namin sa panghilang pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, lumayas ka ngayon din. Anak ng Diyos, in Jesus' name. Mga kahirapan, lumayas ka, in Jesus' name. Tanggapin mo pagpapala, in Jesus' name.
Be healed, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, Jesus. Lahat na niniwala na magaling na at pinagpala ng mga Pinoon. Taas ang kamay. Tinanggap nyo na lahat ang pangako ng mga Pinoon. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihan naman ang Pinoon na mahal. God bless you. Makabalik muna tayo sandali sa iyong mga upuan. Bago tayo dumako sa ating announcement, meron po tayong special offering, minamahal. Huwag po tayo magsawa, magbigay para sa gawain ng mga Pinoon. Kanina nagbigay kayo ng tithes and offerings. Then, another special offering para po sa pagpapa-improve pa ng gawain ng ating mahal na Pinoon. Lahat po lang yung binibigay, hindi po yun ang sasayang. Everything that you have given to the Lord will be given back to you by our Lord Jesus Christ. Dahil siya na napakabait. Ayaw niya na magkaroon siya ng utang na loob sa kanino man. Kaya, anong binigay mo? Binabalik siya sa'yo. Maraming beses. Yan ang pangako niya. Minamahal. Kaya hawakan mo ang pangako ng mga Pinoy. The more you give, the more you will receive. Beloved Brother beloved Brother Alejandro Bolo, sa ating special offering. Pwede naman Pinoy. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, tayo mag-ayos sa mga minamahal. Manalangin sa special offering. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Mahal na Panginoon, tuloy na napakabait mo. Mahal na Panginoon, hallelujah. Napakadakilap mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa aming pagbibigay ng special offering, mahal na Panginoon, hallelujah. Misa pa, mahal na Panginoon, pinapasalamatan, mahal na Panginoon. Na sa patuloy namin pagbibigay, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy din ang iyong pagpapala, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, namin din handalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa pagbusbasan mo, mahal na Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, nandun, ang pag-ibig nila, mahal na Panginoon, katapatan nila sa iyo, mahal na Panginoon. Misa pa, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Buksan mo, mahal na Panginoon, hallelujah, ang durungawan sa langit at buhos ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Na nandun, mahal na Panginoon, ang pakikiisa, mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, Jesus. At aking dinadalangin, mahal na Panginoon, sa unat, mahal na Pastor, mahal na Panginoon, ang lubos mong pagpalain, ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyaya laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa'yo.
God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan. Ating pinakamahal na Jesus. Sa linggo, Holy Supper po natin. 9 o'clock ang umpisa natin na mahal. Huwag po tayo mabsent. At dito po tayo sama-sama palagi sa pagpupuri. Sapagkat dito po tayo babalikan ng ating mahal na Panginoon. Purihan mahal na Panginoon. Holy Supper natin sa Sunday. Lahat mga kapatiran natin sa mga outreach. Dito po tayo. Purihan mahal na Panginoon. Paki-announce po lahat po ng mga kapatiran natin na medyo malayo na mahal. Pakipaalala na Holy Supper po natin this coming Sunday. God bless you. Purihan mahal na Panginoon. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Sidro Capili. Tawagan natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved. Opi, tayo po'y manalangin mga namahal. Dakila at magpalang masalangit Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan namin pinakamal na Panginoon. Malapang noon kami po nagpapasalamat sa tagumpay po ng aming pag-overnight, ang aming pananalangin. Dahil ang sabi mo malapang noon, manalangin. Manaing manalangin. Magpuyat sa pananalangin, malapang noon. Hallelujah, maraming salamat sa bawat yugto ng manalagawin na nilangisan mo, malapang noon. Sa pag-awitan po namin ng Joyful Song sa Solemn Song, mga inalay na awitin ng yung mga anak, mga malapang noon, hallelujah. Sa bahagi po ng pagbibigay, malapang noon, na sa pagpapala mo, malapang sa bawat isa sa amin, malapang noon, hallelujah. Amin pong ibinalik ang pagpapalang nagmula sa iyo, malapang noon. At sa salita ng buhay na dinala na yung mga ngaral, na nagsilbing pagkain namin, malapang noon. Natutunan namin kung yung tamang paglilingkod sa iyo, malapang noon, hallelujah. At kailangan namin talaga itong gawin, malapang noon. Dahil malapit ka nang bumalik, malapang noon, hallelujah. At malapang noon, sa iyong dakil at banal na pag-ibig, na patuloy mong pinadarama sa bawat isa sa amin, bagamat di karapat dapat, malapang noon. Itunuring mo po kami tunay na yung mga anak. At sa pansamantala naming pag-uwi, malapang noon, ang bawat isa'y ihiwalay mo. Ngunit balutin mo kami lagi na yung banal mong pag-ibig, malapang noon, upang kami huwag mawalay sa iyo. At sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, aking isamod dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang